there, guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's clips, ay explain ko lang po sa inyo yung ating mga upcoming videos. So, we're back to editing now. Yes, totoo na po ito. Ngayon nakafocus ako sa house vlog, which is may currently na akong ini-edit, and you will can see and watch it as soon as possible. So, yun guys, since yung house vlog naman kasi ay very late naman talaga siyang i-upload kasi intended siya na late vlog kasi sabi ko noon na gusto ko siyang i-vlog and i-upload sa YouTube nang sure na ako. So, this time, yung present time yun ay sure na siya. And then, 2 years na din kami sa bahay na yun. So, meron ng mga improvement and renovation na nangyari. Pero, hindi pa masyado. Pero, ngayon, ang ifo-focus natin ay yung processing muna. So, you will watch or see on the videos lahat ng processing and then yung mga errands na ginawa namin that time. And then, meron din tayong mga pasingit-singit na mga videos, lalo na yung mga journey ko dito sa Europe. So, it is like a house vlog, yung mga ganap dito sa Denmark, and whatsoever kung may mga birthday or mga haul, Shein haul, grocery haul, na most of the time, ayun lang naman ang ginagawa ko. Pero, pag natapos na natin lahat na outdated na vlog, ay we're going back to the present time, which is yung mga ganap ngayong papalapit na Pasko, New Year, and so on and so forth. So, yun guys. So, I hope you still enjoy this video kahit sobrang matagal ako nakaka-upload. But I'm trying my very best. It's just that super pagod lang and then busy din sa mga ganap lately. So, yun lang guys. I hope you still like this video. Enjoy watching! Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito na po tayo sa Japan. Annyeong! Ay, Japan to sa anyong. So, today is January 16. January 16 of 2021. So, ngayon yung nakaschedule na orientation namin sa DECA. And then, mamayang hapon, mga 1 p.m. ay i-release na yung motor. So, yun. So, dadalhin ko na lang kayo sa orientation. Tignan natin kung makapusli tayo ng video. So, see you there. Magayon, saka maliwala siyang hilingon sa laon. Ano po ang contractor o ano contractor po natin, ipapaayos po natin sa kanila, over that sa warranty ng contractor natin. Nasa agreement po namin yan. Okay? About naman po duman sa tubig, same din po. Yung hindi tayo nawasa. Then later, i-explain namin further about duman sa application. But about So, hi there guys. I'm home. Actually, not home. I'm here in our apartment already. And kararating ko lang. And, anong oras na ba? Siguro, kasi ko na yung pa-outfit. Makita nyo naman na mag-insert ako ng picture para sa aking outfit for today. Sayang naman yung effort ko. Charot. Wait, so. Ito lang kayo. So, siguro 10 or 11:30 na siguro. 11:30 na siguro ng umaga, and wala si Sam at saka si Achi pumunta sa kanila kasi si Sam, din nila si Lolo. And then si Sam, pinunta niya doon kasi magkakat ng nails. And then, babalik ako ng 1 p.m. today kasama si Baba, which is may kapatid na pangalawa sa bunso. Kasama siya, and probably yata sasama din si Achi. Hopefully, na sana mapayagan siya. Hopefully. Let's see. Na isama kasi actually bawal kasi they are following the rules. Yan na lang, they are following the rules na syempre the less is better na
konti lang yung taong pupunta sa isang event kasi nga, 'di ba? Pandemic, and then we are decreasing the amount of people na pupunta doon para nga syempre social distancing, and then para yung protocols is masunod pa din. Ganon. Siguro ganon. So, ayun. Let's try. So, si Baba siya yung magdadrive ng motor, which is may gas naman na daw. And then, ang sabi doon sa seminar is, pwede siyang ibiyahe pa up to 7 days. So, from yesterday siya ni-release or dineliver sa kanila, I think. And then, ngayon siya ni-release. So, from Saturday, Sunday, Monday, siguro mga next Saturday, I think siguro. Tama ba? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, Friday yung last day, 7 days of, parang excuse pa na siya ma-drive. And then meron din siyang binigay na document which is the clearance form na finilapan ko to last time. Ayan, meron siyang number 50. I don't think siguro yan yung number para mamaya. And then andito yung sales invoice ng motor. Sa Dipolog pa siya eh. Dipolog, Mindanao ba? I don't think so kung saan siyang lugar. So, yan. Meron siya dito. And then, we've got the color orange. So, ang option is either orange or red. But, we are so lucky today na nakuha natin yung orange. Kaya naman na tayo magagawa. But, yeah. Yan. So, meron tayong ganito. Sales invoice ng motor if ever. And yes, we are planning, di ba sabi ko sa previous vlog is we are planning, hi Samsa! So, mamaya itatakal natin, we are planning to sell the motor, but medyo mahirap siya ngayon since na prefer namin is cash. So, yan. Ito lang naman yung waiver, release and waiver, chuchu na may notary na siya. Na binayaran ko nung last time na pinakita ko sa isang vlog na for 200 pesos. So, yan lang naman. Hindi ko naman na mapapakita kasi meron mga important dito sa document. Basta yun lang ang binigay. Meron tayong isa copy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 copies of release and waiver and with notary siya. And then yan. So, ayan. Yan lang ang binigay. So, update namin kayo mamaya. So, actually, kanina yung seminar, yung orientation, meron akong mga clips and then short video. Ako kasi baka hindi pwede. Pero, madami din naman dun nagka-capture ng mga picture nga lang, ako video. But anyway, meron akong mga clips and pictures na i-attach, ilalagay ko dyan si inyo para meron naman kayo kahit pa paano idea kung anong nangyari. And ano yung mga tinakal, syempre, more on rules and regulations, and then so on, and so on, and so on. So, yeah, mahirap pala tumira sa subdivision. Madaming bawal. Yung fence, napansin ba mga fence duman? They are just 2 meters because that's the rule. 2 meters. Yeah, they cannot itong halangkaw na gusto kasi ang purpose para in case in emergency visible sinasalaw kung ano man ang nangyayari. Sabi ko, which is they just safe. Di ba? Kagano nga sabi ko, they just safe. Yung tiga nindo na may mga precautions sila na ganun na lang, 2 metro lang na taas. And then, gusto nila visible ang tao sa loob if in case na kung ano man ang mangyari,
agad daw na parang marirescue something ganyan. Sabi ko, di siya safe. Kaya napansin mo to yung tinatarget ng house na sabi ko, beautiful, beautiful man. Tinaas niya baga. Ano siya may ano kasi kami doon guys na parang may target na kami na idea na possible na gayahin. Na hindi naman lahat, pero parang may idea lang na yung sa labas niya kasi yung space sa labas, meron pa kasi yung space sa labas. Basta makikita nyo yan sa mga vlog or nakita nyo na if ma-upload ko na siya kapag nalipat na kami doon kasi meron ako mga finilm doon. Meron siyang space and then siya ang ginawa niya. Imbis flat lang, nag-additional pa siya ng pinataasan niya ng semento. So, ang magiging ano niya na parang yung 2 meter na taas lang doon ng gate is parang mas tumaas din siya. Kasi merong ganun. Pero, sabi daw, bawal daw to. How come? Paano Oh mo my na? God, bukod pala sa clearance may miscellaneous. Tapos yan guys, madaming mga precautions and so on and so on and so forth. Kung ano-ano pa. But yeah, kaya yan. Kung halimbawa pa-extend kita sa taas or kasi major construction itong ito yung sa division, kato yung sa may neighbor mo to the right and to the left. Kay puan pang may building permit. Tapos pag duman pa sa second floor, building permit. Tapos hindi na naman sa fence, building, po duman, fence permit something. Gabos may bayad. And gabos dapat kung halimbawa. Pero kung sa laog lang, within argument si ito yung division, day naman dato mapatiles ka day naman. Pero kung itong mga major na dyan kasi syempre may sketch kung tama ba si sukol mo, may arkan. Tapos di ba tanda mo sa luwas may sobrang parang arkan. O ito, di ba 4 inches pa lang to, tag 2 inches duman ang magkataid both side. Kaya gawos to susorokolon. Kaya dapat kung gusto mo maging maging nice ka sa neighbor. Dat makaulay ang So, napakadami. Ayan, tas mag-inap. Napakadami, guys. Madaming bawal. Bawal daw ang dog ni. Sabi ko, sabi daw, guys, nila, they are not allowing dogs or animals in the subdivision. Paano naman si Samsam? Diyos ko naman. So, si Bim, kilala niya ako na meron akong dog and sabi daw nung mga kasabayan ko din sa orientation na malaki daw din kasi ang chances na maka-estorbo yung dog because of their barks, of their wee-wee and their pupo, parang gano'n. Sabi ko, oh my God, hindi ko naman i-stay si Samsam sa labas na merong cage. Si Samsam is syempre, kung ano yung bahay namin, kung nasaan kami, nandun siya. So, nasa loob siya ng house. Nasa loob talaga siya ng area namin. Yung talagang masasabi mong yung sinasabing nasa property talaga. Parang ganun. Kasi sabi din nila, they are not allowing to yung dogs or any kinds of animals na nagwo-walking and then nagpupupod somewhere. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, pag dumating naman yung araw, hindi naman na nila yun masusunod. Which is naman, good naman sana. Na they are just avoiding some circumstances siguro na mangyayari. And then, siguro mag-away-away yung mga co-home owners. So, yun lang naman siguro ang iniiwasan nila. But, sana meron din silang mga tawag nito, consideration. Because sometimes it's just a small breed. So, siguro, pwede pang sabihin nila yun sa mga nag-aalaga, sa mga dogs na mga malalaking breed talaga. Sometimes, kahit ka sa kwarto lang siya, okay na yan eh. Nakasama lang kami. O, diba? So, parang ang sakit lang na isipin na saan pupunta sa Sam? Hindi naman namin siya pwedeng iwan, diba? It's a no, diba, Sam? Sam? Nagtatampo siya, guys. So, yan. So, isa yun sa mga rules na alam ko hindi ko
gagawin or hindi ko susundin. Because, hindi naman pwedeng iwan namin si Samsam. Kawawa man si Samsam, low. So, it's a no. And then, madami pa. Ano pa ba? More on sa sanitation, plumbing, ayun na yung mga pinakita ko sa inyong form. And then, the bad news is, yung water na galing yata sa kanila is from deep well. So, parang ilalim siya. And then, meron naman sila mga water test result na okay naman daw yung mga tubig. So far daw, sabi nila is wala pa doon nagkakasakit na diarrhea. Iintayin pa ba talaga nila? 'Di ba? Kaya, oh my God, ewan ko na lang siguro. Madami silang ini-implement. Gusto nilang mangyari, but anyway, siguro kasi yung subdivision naman is just a low cost housing. But hindi naman sa sinabi na low cost siya is gano'n na lang din. Parang titipid na lang din. Because water is more important than electricity. So, di ba totoo yun? Kahit wala kang kuryente, basta may tubig ka, okay na okay ka. Di ba? Pero nowadays, wala na lang tubig basta may kuryente because of our phones. And then, plus points pa na malamig ngayon. So, tinatabad yung mga tao maligo. Oh my gosh. Anyway, hindi naman yun sa ganun. But for me, much important sa akin ang water than electricity. Because, madami na ngayong pwedeng we can have generators, diba? If you want electricity. So, but water, if wala kang water talaga na malinis, even though you have everything, kapag may something na sa body mo na di ba merong tawag yun si tuwing nagkaroon ng sakit ng ganyan about sa water, na parang nakainom something pa siya ng maduming water, parang ganon. So, di ba? Kaya mas mabuti ang malinis na tubig kaysa sa kuryente. Di ba? Guys, I'm back and update sa ating release of the motorcycle. Nakuha na po namin, and then di ako masyadong nakapag-film na doon kasi masyadong madaming tao, and then nakakahiya talaga siya. Yun talaga yung rason. Pero meron akong mga clips, meron akong picture ng motorcycle. And then, papakita ko na lang sa inyo dito sa ating video na to. So, yun lang guys. Yan yung ating orientation for this month, January 16, 2021. So, I'm hoping this year sana ma-turn over naman na yung bahay. Kasi, yan na talaga. Diyan na tayo magsa-start mag-post. For sure, kung mapapanood nyo to, na-post ko na yung mga unang vlog. Kasi, ganun naman talaga yung pinangako ko sa inyo na kapag nakalipat na or na-turn over na yung bahay, ipopost ko na yung mga na-film ko. Kasi, diba, sabi ko, i-upload ko yung mga videos na na-film ko kapag nasa amin na talaga yung bahay. So, naka-check na tayo. Yung isang bucket list natin is naka-check na yung sa motor. So, we are waiting na lang for the house na yung susi naman ang i-turn over sa atin. So, I'm looking forward, and for sure
We are all looking forward for this kung napanood nyo yung pinakauna nating vlog na na-upload na. For sure na-upload na kung mapapanood nyo to. And then, yun lang guys, ano pa ba? I-update ko ulit kayo kung ano pang sunod. For sure, meron pa by next month, February 2021, meron pa tayong if-film. Kasi, yan yung possible month na i-release na yung ORCR with the plate number, right? Yep. So, as of this moment, yung ngayong araw na to, January 16, is yung ating motor ay wala dito sa apartment because wala naman tayong space for the parking. So, nandun siya kay baba or sa bahay nila mama kasi malaki ang space dun sa parking. So, siguro mag-i-insert na lang ako ng mga clips dito kung baka bisita ako doon kila mama. And then, update na din kasi we are planning, diba, to sell the motorcycle. So, we are hoping, cross finger na mabili siya. So, sinabihan ko na si Papa, si Food Raquels, negative because wala daw pera. So, siguro try natin sa iba kasi gusto ko sana sa kanila lang, sa mga kapatid ko lang mapunta yung motor kasi since na naka-name siya sa akin, so mas maganda na Buendia din, mapapapunta siya, diba? Parang for the safe, of course, of my name and then for the safe also ng motor. Kasi syempre, kahit hindi namin siya magagamit, siya yung first motorcycle namin, 'di ba? Na napundar. Though free siya, pero syempre siya yung first. So sana nga we are hoping na ang makabili is maalagaan siya. So I think that's it for this vlog, guys. I will update you next month, I think, kapag meron tayong, or kung merong update man na mangyayari sa pagkuha ng ating munting pangarap na bahay. I will see you on the next vlog sa ating journey sa release na ng ating house or pag turn over na. So, I will see you soon! Bye! Mwah! At wag na wag niyong kakalimutan na sharing is caring and sharing is loving. Keep your feet on the ground. Stay kind and humble to each and everyone, guys. So see you soon. And I hope you're good today. Gracias.